Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po? Amen. Kung kami sabay palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti sa ating mga buhay. Amen. Praise God. At sabihin niyo sa kaliwa at sa kanan niyo, ikaw ay pagpapala. Ayan. Tignan niyo sa mata. Sa mata. Ayan. Sabihin mo, ikaw ay pagpapala. Ayan. Praise God. Sabi nga ng aklat ng mga awit, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Amen. Amen. Kaya tayo po ay nagagalak sa Panginoon sa umagang ito na ngayon nga po ay buwan ng Pebrero na. Ganun lang lumipas yung ating buwan ng Enero, January. At tuloy-tuloy po ang ating buhay, pananampalataya, ang ating din pong buhay sa mundong ibabaw na ito na pinagkaloob na ating Panginoon. Ano po? At tuloy-tuloy din po ang ating pangangaral patungkol po sa bagong serye ng ating aralin na Epiphany. Okay po? We hope and we pray. Kami po bilang inyo pong mga pastor dito po sa ating church na tayo po ay napapagpala sa pag-aaral po natin ng serye na ito. Nakukuha po natin kung ano po yung nais ng Panginoon na mensahe niya sa bawat isa sa atin. Kung halimbawa man ay hindi tayo nakakadalo dito sa ating church dahil medyo minsan may linggo na masama yung pakiramdam natin and naiintindihan po natin yon, ay maaari naman natin siyang mapanood sa Facebook. Amen po? Kaya dapat kayo po ay naka-like, naka-follow, naka-subscribe. Amen? Kagaya ni Brother Chris, yan, top sharer yan. Laging naka-share sa iba't iba pang mga groups yun, ano? Napaganda po naman ng ganun, ano? Ibahagi lang po natin, hindi nyo po alam sa ganung mga pamamaraan, kahit hindi nyo kilala yung naaabot natin. Pero ang salita ng Diyos po kasi, pangungusap ng Panginoon yan eh. Pag sumilid yan sa puso ng tao, hindi natin alam kung gaano kalawak ang kayang maabot ng mga ginagawa natin dito. Amen po? So, ayan, praise God. Saan po parang pakamba natin ang Panginoon? Ayan. Amen. Last time, no, nag-uusap kami namin may bahay patungkol sa topic na ito. Ba't sabi, pag nag-uusap kami, yung ating pong serye ay palagi nandun tayo sa Matthew chapter 2, no, yung patungkol sa Magi, patungkol sa kanilang pagsambas, patungkol sa kanilang offering. Kasi nga po, gusto natin banghay-banghayin at gusto natin bigyan ng diin. Ano po ba talaga yung kahalagahan ng mga ito? I hope na naiintindihan po natin ibig sabihin ng Epiphany. Ibig sabihin po niya yung manifestation of Christ. Yung pagkapahayagan ng Diyos na nagkatawang tao. Yung pang ibig sabihin ng Epiphany. So ngayon, ang pinag-aaralan po natin kung paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mundong ibabaw ito sa pamamagitan ni Kristo, no, na ating tinanggap naman bilang Panginoon at tagapagligtas. At ngayon pong February, praise God, kasi lalagpas na tayo sa Matthew chapter 2. Punta na tayo sa Matthew chapter 3. No? At pamagat nga po ng ating pag-aaral sa umagang ito ay pinamagitan po natin when the Spirit calls. Pero bago po yun, kaunting mga paalala lang. So, doon po sa ating GC, meron po tayong binigay na worship minister schedule. Worship service minister schedule. Amen po. Sino bang nakakita na lang? Nasa kamay. Ayun, hindi pa pag hindi ko nakita ito. Ayan, nandun po yan sa ating pong GC, no? At kung wala po kayong kopya, maganda po magkaroon po. Kasi baka magulat po kayo, naroon yung pangalan nyo, tapos tawagin po kayo kasi hindi nyo po alam. No po? Binabalik po natin ito ulit na ganito para sa ganon ay lahat po tayo nakakabahagi. Ako po natutuwa personally sapagkat ngayon naunti-unti po natin. Alam ko po na yung situation natin talaga ngayon, nililimitahan pa rin po yung mga dumadalo. Kaya nga po lagi po ako naglalagay po doon na kung kayo po itatalo, kinakailangan nyo magpadalo ng praying emoji, praying hand emoji para natatrack po natin. Kasi po, bagamat tayo may kalayaan na po sa pagsamba ulit, nakakapunta tayo sa paisambahan, pero still, sinusunod pa rin po natin yung mga patakaran ng gobyerno. Lalo-lalo na po pagdating sa health protocol. Kasi gusto naman po natin, mapagpala po tayo hanggang pag-uwi natin ng mga bahay, pag napagpala po tayo, hindi po tayo nagkasakit. Amen po? Sabi nga nila, may panlasa pa rin tsaka pang-amoy pag-uwi. Amen po? So, ayun po. Pinapasaya ko lang po kayo kasi masyado kayo seryoso ngayon. Ano? So, ayun po. Ito pong schedule na to, sundan lang natin. Sundan lang po natin. Ngayon po, kung halimbawa naman ay hindi kayo magiging available sa araw na yan, sa linggo na yan, just let us know, Pastor Arthur, ako po, para mabigyan natin maring schedule po natin. At least pagkatatayo din po kayo, ang maganda kasi na ipapanalangin din natin. Lord, gagamitin niyo po ako sa araw na ito. So, Panginoon, samahan niyo po ako. Diba? Ang sarap sa pakiramdam po na
ahead of time, alam po natin na kabahagi tayo. Kaya kanina, di ba, yung mga kasama na si Sister Rose, Sister Lani, sino pa po yun, si nagbawit sa akin, Sister Lizelle. So, yung mga music ministers natin. Sa music minister, kayo naman po ang magbahala doon mag-assign drawing list para kasi ganun meron po tayong direksyon. At kayo, kung halimbawa naman, na rin makibahagi, maaari na rin po kami sabihan. Eh, Pastor, wala ako doon O yan, marami po pong buwan. May March, April, May, June. So, nagdoobi ng Panginoon na hindi tayo, tawag yan, na sumusunod tayo sa mga pamantayan ng gobyerno po natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Amen po? So, ayan. Napakasarap po talaga pag nasa Panginoon na kasi ang dami-dami mga bagay na pwede mong gawin para sa kanyang kalwalatian. At araw-araw ng ating mga buhay, alam po natin, alam po may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa amin personally, mag-asawa ako, blessed na blessed po talaga ako sa mga, lalong-lalo na ngayon, mga bagong mga tao na nakikilala namin, no? Kung saan po kami mga sitwasyon nilalagay ng Panginoon ngayon. Pero sa lahat ng yun, mamamangha ka talaga, no? Mamamangha ka talaga sa kadakilaan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, no po, sa ating mga buhay. So, ayan. Isa din sa gusto ko pong i-paganyaya po sa inyo, no? Ito pong gawain sa dating pong susunod na linggo, yan po, sa mga nagkaroon ng first love. Ayan. At nagtatanong ko anong first love. Ayan, ito pong gawain na ito ay sa susunod na linggo. Dahil nga po, sabi nila, ngayong buwan na ito, sabi nila, no? Ang alam po natin, ngayong buwan po ito ay buwan ng mga ayan, ng mga ng mga puso. So, sa dating po na linggo, February 14 po yun. No? So, alam ko naman, hindi tayo makakapag-date sa labas dahil nag-iingat tayo. Ayaw natin na dito lang talaga tayo sa church nagpupunta no? Ayaw natin pumunta sa ibang lugar. No? So, dahil po dyan, kami po ay magtatanghal ng isang gawain. Yan po ay sa pakikipag-ugnayan ng ating paaralan sa OLSA, Our Lord Savior Academy, mga kabataan. Gusto po natin abutin at ang tema nga po ay First Love. Pakikipagtulungan din po natin sa Church ng Jesus Reigns Christian Fellowship at tayo po. So yung mga kabataan natin doon, nakikita din natin na aawit doon. Isipin nyo, online po itong tinutukoy ko po, no? Hindi po dito sa loob ng church natin o sa OLSA, kundi sa online po. Kaya panoorin niyo po kami ha. Kontahan niyo po kami. Kaya sa dating po yan na linggo, alas 3 po ng hapon. Maasahan ko po ba ang ating suporta at panalangin sa gawain nito? Amen. Praise God. So, ayun po. Siyempre, ang pinakaano pa rin po natin dyan, babahagi natin ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng love. Kaya tatlong bagay yung bibigyan namin ng din dyan Love, purity, at saka relationships, which is very relevant, lalo na sa mga kabataan, mga teenager, no? Magkakaroon din ng interaction dyan, so masaya yan, no? Masaya ang gawain niya. Okay, so yan, tapos tayo sa ating mga paalala, balikan po tayo sa ating aralin. Pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay ang ating pamagat ng ating aralin sa umaga ito? 1, 2, 3. When the Spirit falls. Sama po. When the Spirit falls. When the Spirit falls. Parang pag binasak pa lang po yan, parang nararamdaman ko na agad, ano? yung kilos ng banal na Spirito when the Spirit falls. At panalangin ko po sa umaga ito, maging bukas po ang ating puso, ang ating isip sa pangungusap ng Espiritu ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam mo, kanina pang umaga, God is at work in our hearts, no? Na-operate niya yung ating puso, nire-reveal niya sa atin ang mga bagay na gusto niyang makita natin sa ating buhay personally bilang mga mananampalataya, ngunit patuloy tayo sa pagsiyasat habang naiintindihan sa salita ng Panginoon. Amen po ba yun? Aniyahan ko po tayo lahat na tumayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Aniyahan ko rin si Brother A.K. na pangunahan tayo sa ating scripture reading. Yan. Para po sa umaga nito. Matthew chapter 3. If you have your Bibles, please open it. Matthew chapter 3 verse 13 to 17. And also, meron din po yung talata sa Luke chapter 3 verse 15 to 17. And then 21 to 22. Yan, kung meron po kayong mga Bible. Pero kung wala naman po, narito po sa ating screen. Pwede niyo po picture ang screenshot o ano man po kaparaanan na gusto niyo para meron po kayong kopya ng salita nito. Sige, AK, pangunahan mo. Matthew 3, verse 13 to 17. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pinigilan siya at sinabi,
Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo magpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. Nang magpabautismo si Jesus, kaagad siyang umahang sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumako sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinaluluhan. Sa Luke naman, Luke chapter 3. Luke chapter 3 verse 15 to 17. Nananakit noon ang mga tao sa pagdating ni Kristo, at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, pinabautismahan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magpapabautismo sa akin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na makakalagay ng sintas ng kanyang sandalo. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin at upang tipunin ang tigo sa kanyang kamay. Ngunit ang ipay susunugin na sa apoy na pinamamatagalan. Verse 21 to 22. Nang mabautismahan na ni Juan ang mga tao, binaptismahan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa kanyang kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang pinalulutan. Magpalain ng Panginoon pagkabasa ng salita, tayo po sa madaling manalangin. Ating ipagkatiwala sa Diyos ang ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Hallelujah. Aming Panginoon, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Mula pa lang kanina sa pasimula, sa aming mga awitan, sa aming mga pananalangin, sa pagtanggap ng banal na hapunan, Lord God. At Lord God, tunay Panginoon na kami po ay namamangha sa inyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa lahat ng mga ito, Lord God, nais ka namin luwalhatiin at papurihan. Panginoon, sa pagkabasa ng salita sa bagong ito, dalangin po namin na ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming puso, sa aming kalagitnaan, Lord God, ipahayag niyo po sa amin ang mensahe, Panginoon, na nais yung dalhin namin, Panginoon, paiuwi po namin. At higit sa lahat, Panginoon, sa lahat ng mga napapakinggan po namin salita mo, ay amin pong maipamuhay ito. Dalhin po namin na may kagalangan, Panginoon, at ibahagi, Panginoon, lalo-lalo na sa mga tao, Panginoon, na hindi pa kayo nakikilala bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Lord God, dalangin po namin sa bagong ito, kumilos ka, pangunahan niyo po, Panginoon, gamitin niyo po ang inyong likod, ngunit ikaw, Panginoon, ang makita, ikaw ang aming maging tagapagsalita, ikaw ang maging tagapaghayag, Panginoon, kayo mo lamang ang tungtungan, Panginoon, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas, Panginoon, ikaw ang mapapurihan, yung nalalaman po namin, Panginoon, at sinasaad sa inyong salita, na kung wala po kami sa inyo, Panginoon, at kung kami hiwalay sa inyo, Panginoon, ay wala po kami magagawa. Kaya Lord God, pinagkakatiwala nga po namin sa inyo ang aming pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po ito basbasan sa aming mga puso. Kung panalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Diyos at makakaupo na po tayo lahat. So, umagang ito. Praise God. Napakagandang aralin. Ito po. When the Spirit calls. Una po katanungan, subukan na po na ba natin marinig ang tinig ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay? Ang nakarinig na po nung magsabi ng Amen. Amen. Marahil yung iba hindi pa nauunawaan, marahil sa iba sa atin ay bago lang sa pandinig ninyo, pwede bang mangusap ang Espiritu? Diba? Espiritu nga eh. Paano siya mangusap ang Espiritu? Pero sa pag-aaral po natin ito, gusto po natin makita sa pamamagitan ng pagbautismo ni Juan kay Jesus. Yan, kung paano nangusap ang Espiritu ng Diyos. Actually, sa araw-araw ng ating mga buhay, nangungusap po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At tinatawag niya tayo sa isang buhay na may layunin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may layunin ka. May layunin ka, di ba? May gustong gawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
yun po yung nais na mensahe ng Espiritu ng Diyos na iparating sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. No? Meron po tayong kampanya na dapat natin gawin. At mas lalo lamang kung magiging malinaw ito, yung pagkatawag sa atin ng Banal na Espiritu, pag tinanggap na po natin yung paanyayan niya. No? Yung unang pong paanyayan ng Panginoon ay yung tanggapin natin siya bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Doon po nagsisimula yun. Kapag ginawa natin yung pagpapasya na yun, natanggapin si Jesus, at inaari mo siyang Diyos at Panginoon, personal na tagapagligtas, doon po nagsisimula na marinig po natin yung tawag ng Panginoon. Siyempre sa pamagitan ng kanyang salita. Okay, so balikan po natin, dalawang account po ang mababasa po natin na binasa ni AK kanina at binasa rin natin. Yung sa Matthew chapter 3 at saka Luke chapter 3. Well, magkaiba ang intended audience ng dalawang writer na ito sapagkat si Matthew, pinakilala niya si Jesus bilang king. Okay? Bilang king, bilang isang hari. Samantalang si Dr. Luke naman, doktor po siya, no? Si Lucas. Siya din ang sumulat ng Book of Acts. Pinakilala niya si Jesus bilang Son of God. No? Bilang Son of God. So, makikita po natin dito, yung buhay ni Jesus sa pamagitan ng anong ginawa ng Diyos. Pero, bago maganap yung pagbabautismo, babalik tayo dun sa taong ginamit din ng Diyos para mangyari ang tawag ng Diyos, no, sa ating Panginoong Jesucristo. So, makita po natin, balikan po natin Luke chapter 3. Yan. Basahin ko po sa Tagalog yan. No? Sabi rito, nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo. Ang inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Verse 16, dahil dito sinabi niya sa kanila, binabautismohan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay nagbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. So dito po, malinaw na malinaw po, noong mga panahon po na iyon, ang mga tao, naghihintay po sila ng tagapagligtas. Kaya tinatanong nila si John, kung siya na nga po ba ang Kristo. Ikaw na ba ang Mesiyas? No? Tingnan na po natin, bigyan ko lamang po kayo ng background. Noong pong panahon na isinulat ang Old Testament, mula sa Genesis to Malachi, ay nagkaroon po ng 400 years of silence. Ibig sabihin po, mula po kay Malakias, wala na po lalabas na propeta hanggang hindi dumarating ang tagapagligtas. Hello po? So ayan po yung timeline. Nakikita po natin, di ba si Moises, ito po, sinulat niya yung Pentateuch. Are you aware of Pentateuch po? Tinuturo sa atin po sir, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers, na tinatawag natin the Law or Torah, no? Yan, mula sa panahon ni Moises hanggang kay Malakias, nagkaroon po ng 400 years of silence. Imagine niyo po yan mga kapatid, walang propeta na magdadala na salita ng Panginoon. Ano pong kalungkutan mayroon ang mga tao sa panahon na yan? Anong kaguluhan mayroon ang mga tao sa panahon na yan? Ito nga rin mga kapatid, medyo nag-historical tayo, no? Noong panahon na yan, itong 400 years, no, meron pong naisulat na may mga so-called prophet din na nagsulat, no, ng Biblia. Ang tawag po doon ay Apocrypha, no? Pero yung Apocrypha hindi po natin hindi po siya kasama sa na-canonized o na-standardized na version ng Bible sapagkat ang malinaw na malinaw nung 400 years na ito wala pang lalabas hanggang hindi pa dumating ang Mesiyas. At yung po, noong mga panahon na yun, balikan natin yung eksena na binasa natin, nagtatanong-tanong yung mga tao, sabi, and all reasoned in their hearts about John. Kasi nakita nila si John ay yung propeta ng Diyos, no? Isinugo ng Diyos, pero mismong si Juan, no? Mismong si Juan, ipinaliwanag niya, ano ba ang purpose ni Juan? Para ba siya isambahin ng mga tao? Hindi po, sinabi niya, I indeed baptize you with water. So kumbaga, all throughout the life of John, ang kalooban ng Diyos sa buhay niya ay ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. At ipangaral ang mensahe patungkol sa pagsisisi. No? Repentance. Lagi na sinasabi, repent and be
baptize. Naalala ko po nung nagkaroon tayo ng baptism dito nung nakaraang October po yun, Nanay Nemia, no? Nung praise God, kasi may baptistry na tayo, nakakapag-baptize tayo. Kung halimbawa, gusto niyo magpabautismo talaga. Ang paalala po namin sa kanila, simula na nagpabautismo tayo sa Panginoon, ibig sabihin po niya, tinatalikuran na natin yung mga pagkakasala o mga dati nating buhay, dati nating ginagawa, at pagsunod sa bagong buhay na nais ng Panginoon sa ating lahat. Kaya po ang baptism is a public, event, no? Pinapahayag natin, once na sumunod ka sa tubig ng bautismo, sinasabi mo, ako ngayon ay kay Jesus na. Okay? So, 400 years of silence. Kaya po ganyan po, nagtataka yung mga tao, nagtatanong sila, ikaw na ba ang Kristo? Yan. Hanggang ngayon, di ba, sabi ni Pastor Boyer, nung siya nagpunta sa Israel, may mga tao pa rin na hindi pa rin naniniwalang dumating na ang Messiah. No? Because of unbelief. Dahil hindi pa rin nila sinasampalatayanan. At kahit naman tayo, no? So si John the Baptist, ayan, siya ang God-appointed messenger to announce the arrival of Jesus. He is a preacher whose name was repentance. At kung titignan niyo itong tao na ito, balikan natin yung Matthew chapter 3. Ayan. Sabi dito, verse 1, nang mga panahon na yun, dumating suwa ng tagapagbautismo, yan, sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ilinawin ko rin po ito, no? Si John po, hindi po Baptist yung religion niya. Kaya po siya tinawag na Baptist kasi po siya ay kakilala bilang tagapagbautismo. Kaya nga po, ang appropriate term nga po dyan ay John the Baptizer. Dapat hindi John the Baptist. Kasi nagiging, nakukulayan. Anyway, so at least malinaw po sa atin yon. So John chapter 3, ayan, Matthew chapter 3, ayan, sabi ron, nagsimula, dumating si Juan at tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Verse 3, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias na nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. So kumbaga, ang buhay dyan, all through his life, mula nung conception kay Elizabeth na kanyang ina at kanyang ama na sa Sakaraya, ang kanyang buhay, itinakda ng Panginoon upang ihanda ang lalakaran ng ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po ba anong kinasakitan ni John sa bandang dulo? Diba? Malungkot po ang kinasakitan ni John, no? Sapagkat hiningi yung kanyang ulo sa isang plato. No? Kaya yung buhay, actually, nakaka-bless din yung buhay ng tao na ito sapagkat kahit nandoon na yung, alam naman niya, inihula na siya eh. Diba? Na siya yung gaganap ng responsibility na ito. Kung tutusin, kung siguro ordinaryong tao lang na sa kanyang sariling pantaha, sa kanyang sariling pakunawa, ilalagay niya, ako'y propeta, so dapat ganito. Pero hindi eh. Ang tingnan niyo yung pamumuhay niya. Gawa sa balahibo, verse 4, gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan. At sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Na-imagine niyo po? Na-imagine niyo po yung kanyang kasuotan? Di ba? Ang weird niya, no? yun yung kanyang itsura, no? Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan. No? Verse 7, nang makita niyang lumalapit din sa kanyang maraming Pariseyo at mga Saduseyo upang magbautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo ang inyong mga buhay na kayo talagang nagsisisi at huwag ninyong akalain na makakaiwas tayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. So dito malinaw po, yun nga, ginanap ni Juan ang kanyang tungkulin. Tinitignan po dito na ba, nasa Luke chapter 3 yun, alam niyo ba pagkain dyan, habang siya nasa wilderness, no? Verse 4, nasa verse 4, ano dito eh. Ayan, ang kanya namang pagkain ay balang at pulot o piyutan. Yung honey ni Pastor Dave, yun yung kinakain niya. Kung sinin niya, nasa wilderness ka, damit mo kamelyo, di ba? Yung sinturon niya ay balat ng hayop. Ganun,
talagang nabuhay siya ng, basta para sa kanya, kailangan maganap niya kung ano yung yung plano ng Diyos. No? Ibig sabihin po, bilang mga mananampalataya, matutuloy tayo sa buhay ni Juan. Hindi po porque tinawag tayo ng Diyos sa buhay ng paglilingkod sa Panginoon, magiging smooth na ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kasi bawat isa po sa atin, merong layunin ng Diyos na gusto niyang maganap sa buhay po natin. Amen? Kaya nga po, when the Spirit calls, kung saan ka tinawag ng Panginoon, kung saan ka tinatawag, anong pinapagawa sa atin ng banal na Espiritu, kagaya ng buhay ni Juan, no? Na yun nga, sipin mo, naglilingkod ka sa Diyos, propeta ka, tapos at the end, yung pa yung naging kadulog-duluhan, pero praise God sa buhay niya, sapagkat ito'y halimbawa ng pagsunod sa Panginoon. Kumbaga, ang challenge sa atin ay ganito hanggang saan natin kaya sundin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pagkalang ba ang lahat ay okay, di ba? Kapag ba ang lahat ng bagay ay wala tayong problema, doon lang pa tayo susunod sa Panginoon, o talagang hanggang tayo nabubuhay, tayo ay susunod alam ang mga kahandangan na mayroon. Ano po? So, ayan. So, sa marami pong ito, tatlong bagay lamang po ang gusto ko pong mabigyan po natin ng tiin. Ano? Tatlong bagay na paunin po natin sa ating pong pag-uwi. Ano? When the Spirit calls, tatlong bagay. Number 1, be quick to listen. Number 2, be willing to obey. Number 3, be prepared to be transformed. No? Tatlong bagay. Number 1, be quick to listen. Be quick to listen. Bakit po? Ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, as has just been said, today, if you, ano po sabi? If you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Kumbaga, yun nga sabi ko po sa inyo, ang Espiritu ng Panginoon, kagaya ng ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin po natin dito, naganap ang kalooban ng Diyos. As a matter of fact, nakita natin yung persona ng Diyos dito Di ba? Doon sa Matthew chapter 3, verse... Kabalikan po natin. Verse 16, no? Nang mabautismohan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita ni Jesus ang alin? Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapo sa kanya, the Holy Spirit. Si Jesus yung nagbabautismo at may tinig na narinig. Di ba? Na sinasabi ng Diyos, nasabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinanulugdan. So maaari po natin itong gamitin sa pagpapaliwanag ng Trinity. No? In short sense, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero ano po sinasabi ko dito sa number 1 point natin? Kapag ka nangusap sa iyo ang Espiritu ng Diyos at pag tinawag ka, dapat yung ating pakinig naroon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka sa Kanya. Makinig ka sa Kanya. Hindi po sa akin sa banal na Espiritu. Kasi ako may tao lang din naman po na nabigyan ng pagkakataon na magbahayag ng salita ng Diyos. Pero dapat ang papakinggan natin lagi ang tinig ng banal na Espiritu. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga sabihin natin mga tinig na naririnig. Do you agree with me? Amen. Amen po. Maraming mga nagsasabi sa atin kung anong dapat na gawin. Ito dapat, ganyan dapat. Diba? Nakakatawa nga ngayon kasi dati mga bagay na hindi natin nagagawa, isang YouTube lang. Paano magluto ng kare-kare? Paano magluto ng dinuguan? Ayan makakad. Masi-search mo sa YouTube, tapos magagawa mo na. Diba? Kumbaga, real quick, meron ka ng idea. Kahit sa Facebook, meron din. Pero ano pong sinasabi ko dito? Sa panahon natin ngayon na napakaraming mga tinig ang naririnig natin, isa lang po dapat ang ating pakinggan. Yung tinig ng Panginoon. Yung tinig ng Panginoon. Amen? Alam niyo po kasi ang panahon natin ngayon, nasa panahon tayo ng yung tinatawag na moral relativism. No? Yung pag sinabi natin moral relativism, sinasabi ng panahon ngayon na all is relative. Ano ba ibig sabihin nun? Ang relativism is a theory that asserting that a moral trait is right if the individual or her culture believes that it is right.
Sa kumbaga, kung ano sa palagay kong tama, dahil ubra sa buhay ko to eh. No? Nangyari, okay naman to eh. Di ba? Ito tama. So, ibig sabihin, ikaw yung nagsusukat kung ano yung tama at mali. Nakuha niyo po yung sinasabi ko po? Iba po yun, di ba? Delikado po yun. Kasi bakit? Kung ikaw lang palang basihan ng tama at mali, edi, kung halimbawa sabihin mo na tama ang gumawa ng hindi maganda, paglamangan ng kapwa, kasi nakikinabang ka naman, di relative yun, yun ang gagawin mo. Yun ang tama para sa'yo. Hello? Amen po? At yan po dapat tayo maging aware bilang mga mananampalataya. Kaya po sinabi doon sa Hebrews na if you hear His voice, do not harden your hearts. Ang tanong po sa umagang ito, paano naman po natin maririnig ang boses ng Diyos, ang tinig ng Diyos, kung hindi naman po natin siya sinasaliksik sa kanyang mga salita? Hello? Amen po? Paano natin maririnig ang tinig ng Diyos kung umagang-umaga pa lang ang hawak natin? Ayan, hindi po ako nagsabi ng kayo po. ito po kasi ay reality of life. No, ako po, sa akin walang problema ang technology. Napakalaking bagay po sa atin yan. No? Sa amin yan, sa eskwelahan, yung technology, napakalaking bagay na appreciate talaga namin yung mga online na yan. Dati naman karang ganito, pwede kong magturo, kaharap yung mga estudyante mo. Ngayon, hindi mo na makakausap kasi nasa mga bahay lang sila. Kailangan ng technology. Napakagandang tool yan. Pero kapag na-overuse natin yung bagay na yan, no? At kung ano yung nakikita mo doon, mag-react agad tayo without consulting the relative truth, no? Of the word. Ano ba talaga dapat ang absolute truth? Yung word of God, no? Lagi natin kukonsultahin, ito nga ba talaga? Kasi tandaan nyo, napakaraming deception ng kaaway sa panahon natin ngayon. No? Napaka-deceiving ng kaaway. At tandaan nyo mga kapatid, si Satanas, hindi siya mag-aan yung pangit sa harapan natin para ma-lure niya tayo, para ma-sway niya tayo sa bagay na gusto niya. Ipapakita niyo kanyang sarili bilang isang magandang bagay. Sabi nga ng Bible, siya ay nagbabalat kayo ng parang anghel ng kaliwanagan. No? So very deceiving. Very deceiving. At kapag hindi tayo mga mananampalataya, kayo po ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos ngayon sa umagang ito, kapag hindi tayo naging mapanuri, kakainin tayo ng sistema ng sanlibutan ito. No? Hanggang sa magulat kayo, pananaw mo, ang layo na ng salita ng Diyos. Ayaw mo lang pakinggan yung salita ng Diyos. Gusto mo na lang pakinggan, ayan, sasabay na lang tayo sa agos kasi all is relative. Delikado po yun mga kapatid. No? Ikaw ang magdedetermina kung alin yung tama at mali. No? Kung sabihin mong ito kahit hindi tama sa paningin ng iba, ay tama sa'yo. Kaya nga iba, ang anong word ngayon na respeto lang. Respeto lang. Ito paniniwala ko, yung paniniwala mo, respetuhan tayo. Wala akong masama doon, pero again, ano po ang pinaka-ultimate basis dapat natin ng lahat ng mga bagay na ginagawa po natin? Ang salita ng Diyos. The word of God. Amen po. Nawa ay maano po natin yan, no? Mailagay po natin sa ating mga puso. Be quick to listen. Hindi sa sinasabi ng sanlibutan, hindi sa mga nababasa natin, nabapanood natin, kung hindi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maybe right now, the Lord is speaking to you. No? Nangungusap ang Diyos sa iyo, may binabago ang Diyos sa buhay natin, makinig tayo. Makinig tayo. Kasi pag hindi tayo nakinig, mapapahamak po tayo mga kapatid. No? Pangalawang bagay, be willing to what? Okay. Pag narinig mo, tinig ng Espiritu ng Diyos, sumunod ka. Nga, sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Huwag ka na magalit, no? Magalit na, sumunod ka. Sumunod ka. Hindi dahil sa sumusunod tayo dahil napipilitan tayo. Hindi tayo sumusunod dahil mandatory. Parang kagaya ng face mask sa face shield, sumusunod tayo dahil kailangan eh. Di ba? Kung sa totoo lang, ang hirap huminga kapag nakasuot ka ng face shield, no? Lalo na pag nagbabay ka ko, talagang hihingal, no? Pero bakit ako sumusunod doon? Kasi sinabi ng gobyerno yun eh. Pero sa tunay na spirito ko, ang pagsunod namin dapat ay galing sa ating puso. Amen? No? Balikan po natin. Romans chapter 8.
verse 12 to 13. Ang sabi po dyan, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it's not to the flesh, to live according to it. For you live according to the flesh, you will die. No? But in the Spirit, by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Kasi po, ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, no? Sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, sa pangungusap sa atin ng Banal na Espiritu, meron din kung anong tinatawag po dyan. Nandiyan pa rin yung ating old nature sa loob ng ating katawan. No? Nandiyan pa rin yung, kasi di ba nung tumanggap naman po tayo sa Panginoon, ay dati naman po tayo, ito mga ginagawa natin, ito yung mga pinaprioritize natin, ito sinusunod natin, ginagawa natin kung ano yung gusto natin mangyari sa ating buhay, di ba? Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, binago niya tayo. Yung the way we think, the way we act, the way we speak, binago ng Panginoon po yun. Amen po? Hindi natin sinasabing perfect agad, kasi hanggang kahit ngayon, nagkakasala pa rin tayo kapag minsan ay may dumarating na hindi natin inaasahan, na yung reaction natin, di ba? Pero ang sinasabi po dyan, kapag kayo nasa Espiritu na, dapat mamuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Sumunod po tayo sa nais ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ano pong bagay ang nakakahadlang sa atin upang hindi tayo sumunod sa gusto ng Diyos sa atin? Isang salita lamang po mga kapatid. Kasalanan. Kasalanan. Sa English ay sin. Kaya hirap tayo sumunod. No? Kaya hindi tayo nakakasunod agad. Sinabi ng Panginoon, anak, ito gusto ko sa iyo. Hindi, ito gusto ko. That's pride. Diba? Pumapasok yung ating personal na desire. That is why we pray together. Kaya sarap ng ganito eh, di ba? May mga kasama kang kapatid sa Panginoon. Pastor, pag-pray mo nga yung ito kung kalooban ng Panginoon. Di ba ang sarap? Na may kasama ka na nagpe-pray sa isang bagay na gusto mong pagdesisyonan. No? Napakasarap talaga. Kaysa yung gagawa ka ng sarili mong desisyon and then kakaduluduluhan, di ba? Hindi maganda nangyari. No? Sabi ni John Bevere, no? John Bevere, yan, isang author. Sabi niya, just as Jesus learned obedience by the things He suffered, we learn obedience by the difficult circumstances we face. No? When we obey the Word of God that is spoken by the Holy Spirit, we will grow and mature in the times of conflict and suffering. Our knowledge of Scripture is not the key. Ano sabi diyan? Obedience is. Ito pong Bible is complete revelation of God. No? Wala, from the start to finish, ano mangyayari sa libutan ito. Kompleto po yan. No? Pero sabi dito, natututunan natin yung pagsunod sa mga bagay na nangyayari sa pamagitan ng mga sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Diba? Diyan tayo natututong ito pala dapat yung gawin. Dapat pala magtiwala ako lalo sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil po tayong tao, sabi nga ng isang awit, we are feeble as frail, no? Pero sa kabila ng ating pagiging tao, dahil tayo mga mananampalataya, nandyan ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ang sabi dyan, hindi sapat na alam mo lahat ng mga talata sa Biblia. No? Galing mo nga sa talata, hindi mo naman ikaksa sa pamuhay, wala pong kabuluhan mga bagay niya. Sabi ni John Bevere, ang pinakamahalaga, obedience. Sumunod tayo. At kung may mga bagay sa buhay natin na ayaw natin ipasakop sa Panginoon, let us check our hearts. Examine. No? Siyasatin natin yung ating puso. Baka kaya hindi mo pala susuko tong area na to kasi mahal na mahal mo tong bagay mo. No? Diba? Kaya hindi natin maibigay-bigay sa Panginoon kasi medyo naalipin ka na ng bagay mo. Kinakailangan mo ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang tayo makapagpasakop sa Espiritu ng Diyos. Yan. Ang pangatlong bagay, naunawa po yung ating mga pinag-aaralan. Una, ano po yun? Pag tinawag tayo ng Espiritu ng Diyos, be quick to listen. Yan, makinig tayo. Pangalawa, be willing to obey. Tayo po'y sumunod. Kasi sa pangatlo, kapag ginawa po natin tayo sumunod, nakinig at sumunod, ito mangyayari sa atin. Mata-transform tayo. Amen? Ita-transform po tayo ng Panginoon sa pinakamagandang obra maestra. Yung nais ng Diyos na makita sa buhay mo at sa buhay ko. Si Jesus Christ, nung siya'y
nabautismuhan, tignan po natin yung Luke chapter 3, verse 23. Pagkatapos po niya mabautismuhan, right there and then, sabi po dito, magtatatlong pong taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. No? So, Jesus began His ministry at about 30 years of age. Ang sinasabi lamang po dyan, noong nabautismuhan si Jesus, nung nakilala niya at narinig ang tawag ng Diyos sa Kanya, bagamat alam na niya paano dapat niyang gawin. No? Pero yung maging malinaw ito, yung naipahayag ito nung siya'y nabautismuhan, no? Ang sabi dyan, laban na. No? Nagsimula na yung kanyang ministry. Ganun din po sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kung tayo nakakilala sa Panginoon, wala nang break yun. Teka muna. Diba? Ano lang po yan? Kumbaga, araw-araw na ating mga buhay, there is a battle. No? Laging may labanan. Hindi po sa mga tao nasa paligid natin, no? Kung hindi mismo sa mga, mga spirito na nakapaligid na hindi magaganda sa paligid natin. Na siya nagdidikta kung ano dapat na gawin ng mga tao. No? Dapat maging aware po tayo doon. Sabi ng John 16:7, "But very truly I tell you, it is for your good that I am going away." Sabi ni Jesus yan. No? "Unless I go away, the advocate," naalala niyo pinag-aralan natin nung mga nakaraan yung Parakletos, "the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you." So ano po yung nananahan sa ating puso? Ang banal na Espiritu. Kaya nga diba inaawit natin, "Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan." Diba? Kasi kung ang puso natin ay tahanan ng banal na Espiritu, ang gagawin lamang po natin ay kalooban ng Diyos. Amen? Kalooban lamang po ng Diyos at wala ng iba. Ngayon, so bakit ganon? Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Diba? Parang may mga areas minsan ng buhay ko na gusto ko naman talagang i-glorify si Lord eh. Gusto ko siyang maluwalhati sa buhay ko pero hindi ko magawa. Huwag kang mag-alala kasi si Apostle Paul ganun din. No? Sa Romans chapter 7, sabi niya, may mga bagay sa buhay ko na hindi gusto kong gawin, hindi ko magawa at dapat ko gawin na hindi ko ginagawa. No? Isa din niya maintindihan yung kanyang sarili. Pero saan po umasa si Apostle Paul? Sa grasya ng Panginoong Jesus. No? Sa yung binabalikan niya palagi kung paano niya nakilala na encounter si Jesus. At kapag binabalikan niya yun. No? Nakikita niya na ang buhay ko pala hindi na pala sa sanlibutan ito. 'Di ba sabi niya sa Galatians chapter 2, "For I am crucified with Christ." I am crucified with Christ. So hindi na ako ito kung hindi yung Espiritu ng Diyos na namumuhay sa akin. Yan. At kapag tayo ay na-transform, makikita sa atin yung mga bunga ng banal na Espiritu. Alam na alam mo natin kasi nandun. Diba, nandun sa likod, pag uwi na kayo, tatalikod na kayo, harap kayo doon. So ano sabi dyan? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. No? Against such things, there is no law. So itong mga bagay nito, ito yung bunga ng banal na Espiritu. Once na tinanggap natin sa ating buhay, magmamanifest yan. Kagaya ni Jesus, yung epiphany na tinatawag natin, manifestation of God in human form, ganun din sa ating buhay. Yung epiphany magaganap. Kapag tayo sumunod sa tawag ng banal na Espiritu sa buhay mo at sa buhay ko. Sabi ni Corrie ten Boom, trying to do the Lord's work in your own strength is the most confusing, exhausting, and tedious of all work. But when you are filled with the Holy Spirit, then the ministry of Jesus just flows out of you. Kapag ginagawa na po natin ang mga bagay na na dapat natin gawin para sa Panginoon sa sarili nating lakas, wala pong pag-aalakan, walang kapayapaan, para ka lang sumusuntok sa hangin. Pero sabi niya, kapag ka pinupuspos ka ng Espiritu ng Diyos, it just flows out of you. At ano ba nararanasan po natin yan? Diba? Minsan kahit na marami tayong ginagawa, pero dahil alam mo ginagawa mo yung para ka sa Panginoon, gusto mo yung ngayon para sa Panginoon, andun yung joy. Na walang kapantay yun, no? Nasa lapi o ano pa man. And also, sinabi ni A.W. Tozer, religion can reform a person's life, but it can never transform him. Only the Holy Spirit can
transform. Amen? Hindi po sa kung anumang religion meron tayo, nare-reform ang buhay ng tao. Kung hindi ano po, through the power of the Holy Spirit. Kaya po sa church na ito, ang pinapangaral po natin, magkaroon tayo ng tamang relationship kay Jesus Christ. Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior, then doon po tayo magpapasimula ng buhay na binago ni Kristo. At simula doon, magliliwanag ng ating buhay sa mga kamag-anak mo, kapamilya mo, kapitbahay mo, kapatid mo, at kahit sino pa yan. Kasi makikita nila si Jesus sa iyo. Amen po. Kaya sa umagang ito, hayaan po natin na tayo patuloy na baguhin ng Espiritu ng Diyos araw-araw. Kasi lahat tayo, we are work in progress. Lahat po tayo binabago ng Panginoon sa pag-uugali, pag-iisip, mga ginagawa natin. Ang dami-daming gustong ayusin ng Panginoon. Pero, alam niyo, Panginoon, master orchestrator natin yan eh. Kumbaga sa orchestra, para gumanda yung tunog. Inaayos na yan, para pagka nag-awitan na, abay napaka first class na tunog yung maniligha natin. Ganun din po tayo mga mananampalataya. Lagi lamang tayo umaasa sa biyaya at kahabagan natin, Panginoon. When the Spirit comes, kapag tinawag tayo ng banal na Spirito, be quick to listen, be willing to obey, be prepared to be transformed. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Ganyan ko po ang lahat tumayo. At gusto ko rin po niyahan dito sila Sister Pao, parte pangunahan sa awit na ito. Yamang natin po natin ang salita ng Diyos. Nakita po natin ang pagpapasakop ng ating Panginoon sa Kristo sa kalooban ng Ama. Nakita natin si John the Baptizer na ginanap ang kalooban ng Diyos pamagitan ng pangangaral ng pagsisisi, no? At pagbautismo sa ating Panginoon sa Kristo. Nakita po natin ang buhay ng pagsunod. Kaya din naman tayo bilang mga mananampalataya. Lagi lamang natin aniyahan na tayo mapuspos palagi ng Espiritu ng Diyos saan man tayo pumahanap. Tayo po ay magandang ng awit sa ating Diyos bago po tayo manalangin.
Yes, Lord. Yes, Lord. That's the desire of our hearts. Yes, Lord. And your spirit this morning, oh God, work in our hearts, oh Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Today, if you hear the Spirit's voice, do not harden your hearts, my God. Yes, Lord, we make faith and make room. Speak to us, oh God. Yes, Lord. It's our prayer, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Habang tayo nakatayong patuloy, let us continue to talk to the Lord. Let us continue to feel the presence of His Holy Spirit right now in our midst, mga kapatid. Kung narinig mo kanyang tinig sa umagang ito, pag magmatigasin ang iyong puso, hayaan mo siya mag-operate na patuloy sa ating mga puso, na makita sa ating mga buhay, mga kapatid. May mga bagay na nais na baguhin ng Diyos sa puso mo ngayon, na ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam, nakakabatid.
meron tayong mga actions, may mga decisions tayo na hindi natin na isasangguni sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ating panalangin sa Diyos, patuloy tayong bigyan ng kalakasan, ng karunungan, and be totally dependent on His Holy Spirit, on His Spirit alone. Dahil mahal na mahal ka ng ating Diyos. Kaya anumang sitwasyon na kinalalagayan mo ngayon, kapatid, alam ng Panginoon yan. Bago ka masaktan, ay siya ang nasasaktan. Sa ating kalungkutan, bago tayo makaranas sa kalungkutan, siya ang nakakaranas sa ating kalungkutan. Bago ka lumuha, nakikita ng Panginoon ang pagluha ng ating mga puso. Kaya sa umagang ito, let us continue to search our hearts, ask for the leading of the Holy Spirit, at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. Aming Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam po namin you are moving in our midst, right? You are in our midst, O Lord. You operate in the hearts of each and every person na nato sa loob ng aming bahay-sambahan. Hindi man namin nakikita ang bawat isa araw-araw, Lord God, kunin Ikaw, Panginoon. Ikaw, O Diyos, kilala mo po ang bawat isa sa akin. Alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Bago pa maganap sa buhay namin, Panginoon, alam niyo na po ang mangyayari ng natutuluan. Kaya Lord God, we just depend on your Holy Spirit, O Lord. Holy Spirit, every day in our lives, more of you, more of your voice, Lord. Lalo na sa panahon po namin na napakaraming tinig ang tumitig ka sa amin. Lord God, yung tinig mo lamang, Panginoon, ang aming marinig at aming sundin sa aming mga buhay. And whenever, Panginoon, na mangusap ka sa amin through your word, through the situations that we have, we just always, Lord God, to be quick to listen, to be willing to obey, Lord, and to be prepared to be transformed because every single day, Panginoon, binabago niyo po kami. Kaya Lord, salamat po. Aking po tinideklara ang iyong mga pagpapala sa iyong mga anak na lahat sa aming bahay sa bayan, maging sa nanonood, Panginoon, ng recorded service worship na ito, Panginoon. Lord, ano man pong karamdaman, iyong pong pagaling sa pangalan ni Jesus. Lord, ano man pong mga problema, kabigatan na kanilang daladala sa umagang ito, bago sila pumunta sa bahay sa bahay ito, Lord God. Lord, pangunahan niyo po sila, Lord God, at ang lahat ng ito'y maaayos sa pangalan ni Jesus. Sa tulong ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang lahat ng ito'y aming magagawa at aming mapagtatagumpayan. Lord God, may mga personal prayer requests sa kanilang mga puso, Panginoon, na tanging kayo lamang ang nakakalam. Lord God, be it according to your will, Lord God, according to your purpose, according to your time, O Lord, to your perfect time, pangyayariin mo ang lahat ng bagay nito. We just need to be sensitive to your calling, Panginoon. At pag tinawag mo kami lagi lamang susunod ng may pananampalataya, kahit hindi mo namin alam ang mangyayari sa bukas, Panginoon. Ngunit thank you, Lord, because sa aming mga bukas ay naroon ka. Panginoon, samahan mo ang iyong mga anak. And as we depart from this worship place, Panginoon, ay patuloy mo ang pag-iingat mo. Lalo na po sa panahon ngayon, Lord God, ang pagsama mo, ang iyong kagalakan, ang kapayapaan na nagmumula sa isang Espiritu, ang aming mararanasan, Panginoon, at ang bawat pamilyang nire-representa, Panginoon, ng mga kasama po namin sa bagong ito, maging ang mga sumusubaybay dito sa online, Lord God. Lord, pangunahan mo kami, gamitin mo po kami para sa iyong kalwalhatian. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng pabuhay ko sa salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.